kababayan, ma'am sir, this is Jam the Philippine Channel ang inyong pong lingkod. So today is September 2, 2025 at tayo ngayon ay andito sa may 1 Ayala Mall, dito yan sa may San Lorenzo, Makati. At dadalhin po natin yan sa may Avida Towers Turf BGC sa may 9th Avenue, corner yan ng 34th Street, 4th Bonifacio, Taguig. Okay po, so disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasaka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government or private, ganyan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatukulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatukulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Dito na rin po tayo sa loob at medyo mahaba-haba ang traffic dito. Marami kasing nagsasakay at nagbababa din. Pero hindi naman natuloy. Ganyan. Parang ang Panginoon ita-divert ka. Ganyan. Tapos ang Panginoon gagamit siya ng mga tao para mapalapit ka ulit. So nung time na yun, nung pandemic, yung lifting cries na pinakikinggan namin sa Facebook. Online din siya. Until now, meron ng lifting cries, di ba? So lahat ng mga kaibigan ko, kasi may group kami na lahat ng mga nagpunta ng US na kabatch ko. So, ang tawag sa kanila Journey of Faith. So lahat sila nalulod ng lifting cries. Ako na hindi. Tapos sabi naman, nanood ka na ng lifting cries. Ganyan. Tapos nung nagkaroon na ako ng time, kasi parang February yung sabi ko kanina, March, March nakalipat kami ng bahay. Bakit March? Kasi wala pang bumibili ng bahay. March pa lang nagkaroon ng buyer. So yung time din ng March, yun na rin yung time na lilipat na rin kami. So ang galing diba ng Panginoon? Hindi mo lubos maisip yung talagang kabutihan na ginawa niya sa iyo. Actually, tuwing na ko to, naiyak ako. Pero tapos pigilan mo. Okay lang yan. Actually, having goosebumps. So yung parang may mga time na inaasahan, na hindi natin inaasahan, na nandiyan yung Panginoon sa'yo. Hindi ka talaga niya pinapabayaan. So yun nga. So nung sabi ko, manood na tayo ng lifting cry. Sabi ko ganyan. Yung nanonood na ako, sila naman ngayon yung hindi nanonood. Ganyan. So parang ginagay talaga yung mga tao para mapabalik ka rin sa Panginoon. So sabi ko, doon ko nakilala. Doon ko nakilala ng mas grabe pa ang Panginoon nangyari. Tapos yun nga, sabi ko, kapag ka may deeper relationship ka talaga sa babaguhin kayo. So parang natuto na rin ako in slow. Ganyan, okay lang. Sabi ko ganyan, okay lang na wag na madali, gano'n. Alam mo, Desira, yung pinanggagalingan pagiging aligagan sa pag-listahan. Actually, he is trying to trust in herself. Na talaga, kaya ko to, gagawin ko to. Gagawin ko lang. Kaya mo, diba? Parang gano'n. Parang gano'n. Pero kapag dumating ka rin sa point na gusto mo na i-trust ang Panginoon, mas at peace ka. Mas, you can, take things slow kasi alam mo na ang Panginoon ang bahala sa'yo. Doon pala nakuha yung from depression to impression. Ayun na nga. Oo. Ano kaya kung ikot tayo, sir? Mag-pray. Kasi kung ganito kahaba to, sa experience ko, sobrang patagal to. Hindi mo ba naisip na tayo? Doon na lang tayo sa kabila, no? Parang wala kasi Abutin tayo ng siyam-siyam dyan, sa ganyang kahaba na. Parang naging selfish, diba? Na yun yung nararamdaman. Pero nalaman pa sa call ng Panginoon. Oo. Alam nila. Kaya watch out sila. Parang gano'n. Pero alam mo, ang dami nakaka-relate ngayon. Sa panahon natin ngayon. Parang, alam mo, dilim na lang talaga yung nakikita mo. Totoo yun, literal talaga yun, diba? Since you're testifying talaga. May mga na-meet ako, mga kilala ko din na gano'n. So parang hindi mo alam yung way out. Parang gano'n. Kaya think ka talaga sa Holy Spirit expression na mag-pray ka. Yes. Pero kung hindi ka marunong mag-pray, okay lang. Kasi yung prayer mo, Lorraine, sabi mo, Lord, nahirapan na. Nahirapan na ako talaga. So, hindi pala ang prayer ay kailangan yung talagang proper na adoration, confession. Hindi naman ganun. Kasi yung heartfelt prayer na, kasi yung laman ng puso mo, sige, isiwalat, bulalat mo lang sa Panginoon. Totoo talaga yung shinare niya. Actually, nung nasa ganong stage din ako nung DJ, alam mo yan, diba? Na, doon ko na-realize na ito pala totoong prayer. Talagang, I can
na namalayan na it's already 12 p.m. Na umiiyak lang ako nun because, Lord, I'm so tired. Parang kailan ba ito matatapos? Like, wala. It's not, doon ko na realize na ito pa prayer. Na it's not about just asking and asking and asking anything and then yung dapat flowery words, dapat maayos. Hindi pala, yun talagang just as you are. Galit ka man, sa mamanloob mo, lahat talaga ilalabas mo sa Panginoon through prayer. Yes. Ako na-excite tuloy ako sa mga tagapakinig natin. Meron kayo talaga ang bigat-bigat na dalaan. ilabas niyo sa Panginoon. Yun, ilabas talaga. Bulalag mo lahat sa Panginoon. Kasi prayer talaga is one way to communicate. Hindi lang siya yung parang genie na mag-wish ka ng anything. Kundi talagang yun yung way of conversing with Him. So, Miss Lorraine, ano yun naman yung nakita mo changes na ginawa ng Panginoon at try mo sa akin? Sobrang laki. Kasi, di ba yung pinag-pray ko yung time? Yes. Ang dami ko Oo, naman yeah. time. Oo, kasi February yun nangyari, tapos March nakalipat kami. April, may bago na akong work. Oh. Na talagang hindi na siya yung stressful kagaya nung dati na kahit nakauwi na kami sa bahay, tatawagan ka pa ng boss mo, ganyan. Na tatrabaho pa kami hanggang uuwi ng bahay. Pero nung mga March, April, nakalipat na kami ng work na mas Paano magaan. kayo nakaalis doon sa trabaho mo yun? Hindi ko nga rin alam, nagpaalam lang ako. Nagpaalam ka lang? Okay. Nagpaalam lang ako na may bago na akong work. Gano'n. Tapos ano na, may time na ako sa family, sa mga anak ko, ganyan. Tapos yung pera, unti-unting dumadating, ganyan. Sabi nga, di ba, maging faithful ka rin, magbigay talaga ng tithes mo, ganyan. So, yung unang sahod ko, tinights ko talaga. Ganyan, tapos sunod-sunod na, hanggang makarecover kami, hanggang makakapag-ministry ka na. Kasi sabi ko nga, paano tayo makakapag-ministry din, di ba? Kung wala tayong source of income, paano natin matutulungan yung gusto natin tulungan, yung mga nangangailangan ng tulong, di ba? Parang gano'n. So, pinag-pray namin sa Panginoon na, Lord, talagang isustain tayo, ganyan, para yung gawain tuloy-tuloy. And alam niya, DJ Raquel panalangin niya. Time and money. Diba? And yun yung kailangan din niya sa ministry. Yun. Specific talaga. Oo. Kaya ba natin maging specific sa prayers natin? Much better yun, diba? Kasi ang hirap kung may trabaho ka, tapos ito nga, yung stressful yung trabaho namin, paano kung makakapag-ministry, wala ka naman time, di ba? So, yun din yung pinag-pray ko talaga. Kasi, yun lang din naman ang purpose natin sa mundo, di ba? Ano bang purpose natin sa mundo? Ito lang, magtrabaho lang tayo para may pangkain. Hindi naman, di ba? Oo. Galing. Kasi malalaman mo lang yung request mo ng time and money kung alam mo yung direction mo. Kung alam mo yung purpose mo sa buhay. So, ipag-pray natin talaga sa Oo. Panginoon. Ano ba talaga yung direction mo sa amin? Yes. I-direct nyo kami, di ba? Ganyan. Parang lang tuloy-tuloy tayo. Hindi na madedepress. Oo. Kaya ang maganda lang yung religious, at hindi lang siya yung naayos ng relationship ng tao. At yung relationship niya sa Panginoon. Yun Sabi talaga nga, yung kanina na for so long. So talagang grabe yung changes na nangyari. Ang ganda gawin ng... Nalala ko yung sinabi ng ating guest last time na yung ang tagal natin pinagkatrabahuhan pero sa Panginoon kaya niya i-compress lahat. Just Bilis one na. snap of a finger. Big word, trust in the Lord. Tsaka yun nga, marami rin nagtataka kasi parang, paano nangyari yun? Dati wala ka namang pera, tapos, di ba ngayon, may maayos ka trabaho, may ano. Yun, sabi ko, wala ba, imposible sa Panginoon di ba? Kung hihilingin mo talaga, tapos right time, bakit hindi ibigay sa'yo ng Panginoon? Ako, ang mga impressions ng Panginoon, ano? Parang na-impress tuloy ako ngayon. Pag alam mo yung purpose mo sa buhay, eh talaga hinayin mo sa Diyos na ma-fulfill mo yung purpose na yun, bakit hindi niya ibibigay? Amen. Kaya sa mga nadidepress ngayon o nakakaranas ng depression, marami lang kwento na ito ay nakapagbibigay ng impression sa inyo na bumalik din sa Panginoon, manalangin, sabihin ng lahat ng iyong saloobin na talaga namang for sure ay mararanasan mo ang pagbabago sa iyong buhay. So, kaya DJ Jazz, tanong din natin kay Mr. Reno, ano na yung commitment ko sa Panginoon? Okay. So, di ba sabi ko nga sa inyo, yung buhay ko ay mababasa nyo sa Psalms 116. So, ang sabi dito, Psalms 116 verse 12. What shall I return to the Lord for all His goodness to me?
13, I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord, and I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all his people. So, para sa akin, hindi na ako i-share yung kabutihan na ginawa niya. Kasi kung wala siyang kabutihan na ginawa sa akin, hindi niyo ako makikita ngayon dito. Diba? So, yun talaga. Ako wala naman akong talent sa pagsalita eh. Pero, by God's grace, kung ano yung pinadama sa'yo talaga ng Panginoon, na experience mo kasama yung Panginoon, masasabi mo. Kasi ikaw mismo yung naka-experience first hand, di ba? So, yun yung para sa akin. Kaya kung ayaw nyo kung makita, ayaw nyo makinig sa akin, kailangan ko itong sabihin sa inyo. Oo, Kasi napakabuti talaga ng just Panginoon. can't help but to testify talaga. Kahit hindi niya talent mo, di ba? Diba kasi sabi nga sa isang book na kahit hindi ka man magaling mag-preach o magbigay ng punishment, but your life, your testimony is a powerful sermon that you could ever preach to everyone. Saka parang ka na nakikipagkwentuhan. Di ba? Oo, Sinishare mo yung ang buti ng Panginoon sa ating ginawa ng Panginoon. Hindi mo talaga maka-question kasi siya yung making testimony, siya mismo yung first hand. Kaya talaga, yung natutunan ko rin dito, talaga maging specific tayo sa Panginoon. Kung talagang gusto natin magbago. Kasi kung ikaw ayaw mo magbago, di ba, mahirapan ka. Kailangan tayo, hindi tayo ng tulong sa Panginoon na para tayo magbago, and then maging specific tayo. Ano ba talaga? Totoo. Ang gusto mo sa buhay mo, di ba? Oo, naku, we're challenging yung mga listeners natin to take God to the next level. As in, parang i-challenge mo yung Panginoon na ano bang Panginoon gusto mo talaga pangyari para sa akin? Could even yung ano, if you give me this and that, kung talagang alam ng Diyos na makakabuti sa iyo, why not? So ngayon ba, Miss Lorraine, like sa US or ito sa Philippines, ano yung mga ministry na ginagawa mo so far? Usually kapag nauwi ako dito, meron kaming mga ginagawang mga medical mission. Tapos minsan may mga 5 days kami na nightly evangelistic meeting. Ganyan. Itong latest namin na ginagawa, nagbibisita kami ng mga churches din. So, yun yung parang commitment mo na sa Panginoon. Hindi ako uuwi dito sa Pinas para lang matulog, para lang maggala, para magbakasyon, di ba? Anong purpose mo ba tayo? Balik ka ulit sa nangyari sa'yo nun. Ano ba yung hiniling mo sa Panginoon? Di ba? Para ka nagpapatuloy kasi hindi naman tayo pwedeng huminto na tatapusin natin yung buhay natin. Bakit? Di ba? Panginoon lang naman ang kailangan kumuha ng buhay. Di ba? Tayo, enjoy natin sa gawain. Grabe! Ang ganda lang ni Jesus na kahit na kung sumagana na yung kanyang buhay, hindi niya nakakalimutan yung commitment niya sa Panginoon. Ganun yung sinabi niya na balikan natin ano yung nangyari. Kasi pag binabalik kami, papalalahanan ka talaga na, oops, wait for this. Totoo. Kasi pwede kang malure ng mundo Oo. eh. Marami kasing pleasure sa mundo. Maraming, pwede i-offer sa yung world. Pero ang tanong, ito ba talaga yung gusto mo? Ito ba talaga yung magpapasaya sa'yo? Ito ba talaga yung purpose? And mostly, DJ Jazz, kapag nakaranas ka na ng magandang buhay, nakakalimutan mo na yung pagkakas sa Panginoon. Kasi okay ka na. Parang ano bang kailangan mo? Di ba? Pero hindi, ang ganda lang ng reflection doon. Talagang, hindi mo dapat kalimutan kung ano yung naging vow mo sa Kaya sabi mga ka-TikTok na ay sabi nga ni Miss Lorraine, balikan ninyo kung paano ka tinulungan ng Panginoon. At for sure, ay talagang ipamuli ang lahat para sa iyo. Na kung nagawa nga kay Miss Lorraine, hindi posible sa iyo. Yes, and we appreciate your courage for sharing this. Kasi, alam mo yun, andito ka pa rin, on the go ka pa rin, to really share this story to a lot of people. Lalo higit na yun sa ating mga online Somehow ba, Miss Lorraine, ay may mga nakakausap ka din ng mga depressed, and then ikaw na Meron ngayon naman. yung nagkakausap sa kanila Oo. pagkakausap. Meron naman. Minsan napipigilan. Oo, so kamusta yung pakiramdam ng dati? Ikaw yung may depression, pero ngayon, ikaw na yung kumakausap sa mga ganun. Eh, syempre pinagpipray natin, di ba? Na maging instrument ka rin, para hindi nila maranasan yung naranasan mo. Di ba? Kasi ang hirap talaga. Kung ikaw yung, di ba, DJ Rocky, na na-experience mo rin, ganyan. Ang hirap, di ba? So, ayaw natin maranasan yun ng mga tao, kaya nga tayo nagsishare eh. Bago pa lang mangyari yun, pray na, di ba? O di nawala na. Wala na yung depression nila. So, yun. So, kung may time kayo, basahin nyo talaga yung Psalms 106. Napakaganda kasi meron pa dun sa verse na yun. Sa verse 7, sabi niya, return to your rest, my soul, for the Lord has been good to you. Imagine,
4 a.m. yun, di ba? Pinapatulog na ako. And also ito, gusto ko pang emphasize to yung meron dito yung sabi niya, sabi niya, truly I am your servant, Lord. I serve you just as my mother did. You have freed me from my chains. Kasi pala, hindi sinasabi sa akin ng mother ko, nung time na nade-depress ako, every 3 a.m. gumising din siya para mag-pray. Grabe. Hindi sila makapunta kasi sa US no, gawa ng lockdown, di ba? Ganyan. So, ito ba, kwento niya na lang sa akin, nung okay na ako. Ganon. So, tingnan mo, ang galing ng Bible, di ba? Iyan talaga yung story ko. Na sabi niya, serve as your mother did, di ba? So, kaya tayo, yung ngayon na, yung may mga wala pang family, wala pang anak, ganyan. Talagang yung mother talaga, minsan yung, di ba, yung nagpa-protect or nagpipray sa atin, yung most prayerful, di ba, ang mother. Oo. So, yun, ako bilang mother, sabi ko kung yung pinag-pray yung mga anak ko, nakakalaki sila ng maayos, di ba, yung gano'n. Ako mga kadito, talaga na bang tinutusok namin yung mga puso sa napapakinggan ninyo. At ito nga pong awitin natin kung mapapakinggan ay talaga namang talagang related doon sa kwento ni Miss Lorena sa wakas by the very end. So bago po tayo magpatuloy, atin po na pakinggan ang napakagandang awitin sa wakas. Wala ko, pag-ikuit ko. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Ang tira-tira ay Yan, na-drop na natin sila. Now, So, consider how far you pagdugtong-dugtongin have lang fallen. po muna Repent natin and ito. do the things you Ay, did. ayan, so, Di ba tinapos tama na mo? po dyan. Pero ang ibig Na-drop na natin sila. Kung nadapa Salamat po. God bless. Kung Paalam malayo po muna. feeling natin, Tapos napakalayo na natin sa Panginoon. Napakasimple. Balikan lang natin kung paano. or idugtong na lang po natin Ano ulit. yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. And talagang doon, parang mararanasan ulit natin yung, alam mo yun, makikil ulit natin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, yung pagtanggap muli niya sa atin, na you just have to believe, have faith, na talagang tanggap ka ng Panginoon kahit na sino at paano sa ano mang kabila naman ng pagkakamaling na gawa. At kung nagawa nga po kay Dennis Lorraine sa akin, kay DJ Jazz, hindi rin po rin po sa inyo. Kaya kaya kami baguhin. Baka Oo, nasa oo. kanila. Kaya naman po mga ka-TikTok, no? Maraming salamat po sa pagsama sa aming tonight at patuloy po rin po kami samahan every Tuesday 8 p.m. na lang po sa AWR 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist Word Radio Manila. Muli, this is DJ Jazz na nagsasabing, just have Jesus in your life and sure ang pagbabago. At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rack na nagpapaalala karararaki road man ang buhay, pero si Cristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok Transformation in Christ. This is TikTok with AWR Transformation in Christ. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at magpapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz and this is Rocky Lomban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Last year, the Gallup poll, for the first time in 80 years, described the fact that Americans' membership in houses of worship had dropped below 50%. What that means is that on any given weekend, if you take all of the churches, all of the mosques, all of the Hindu temples, all of the synagogues, less than 50% of Americans attend any church at all. Now that's really startling and quite surprising because when the Gallup poll first measured
church membership in churches. In 1937, 73% of all Americans were within church. And the question really is raised, why? There can be a number of reasons for that. After COVID-19, a couple of years ago, people dropped out of church. They couldn't attend. There were many mandates, and many of those people got used to watching on Zoom or some other way on the internet. They never came back. That's one reason. The secularization of our society could be another reason why people have dropped out of church. They would much rather do sporting activities, go shopping on the weekend. It's become something which they've done more. But yet, there is a more fundamental reason. And that reason is at the very heart of the Christian faith. The Washington Post recently published an article on March 13, 2022 by a columnist by the name of Brian Boone. And this is what he said. The title of his article was "Why the Decline in Church Attendance Won't End Here." And it explains that the reason many people have dropped out of church is because they cannot harmonize the idea of a God of love with the suffering in the world. And so they say, if God is almighty, why doesn't he do something about the suffering in our world? And if God is a God of love, why doesn't he intervene? Why? It's the problem of pain. It's at the very heart of the Christian faith. Why doesn't God do something about suffering, heartache, or disease? We're going to look at three things. First, why does God allow suffering? Second, how can we relate to suffering? And third, what should our response to suffering be? Now, suffering people are all around us. They're in our offices, they're in our factories, they're in our schools, they're in our